Hindi napigilan ng ilang opisyal ng Kamara de Representantes ang mga development ukol naman sa mga naging pronouncement ni Vice President Sara Duterte. Mismong si Deputy Speaker David J.J. Suarez ay naglabas ng kanyang saloobin kaugnay pa rin ng anyay premeditated crime na nasa utak umano ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Suarez, nakakagulat na nanggagaling ang mga kahalintulad ng mga pahayag at mga ginagawa ng Vice Presidente laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kay First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, at ito ay Vice Presidente pamandi ng bansa ang pinanggagalingan ng nasabing mga remarks. Narito ang bahagi ng pahayag ni Deputy Speaker David J.J. Suarez. Admitting that she has contacted an assassin to kill none other than President Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Luis Araneta Marcos, and our beloved Speaker, Ferdinand Martin G. Romualdez. Mr. Speaker, this is no trivial matter. This is not an offhand remark that can be swept under the rug. This is an admission by the second highest official in the land of a premeditated intent to harm the highest leaders of our government. This is a direct attack on the presidency, on this House, and on the very foundations of our democracy. Itinuturing din niya na treachery o kaya naman ay betrayal of trust ang naturang mga pahayag kontra dun sa mga sumusuporta sa Vice Presidente, at ginawa ngayon ng pangalawang Pangulo na ito ay hindi kasang-ayon dun sa kanyang mga naging pangako sa panahon na ito ay nangangampanya. Kaya mahalaga umano na seryosohin ito, taliwas nga sa sinasabi naman ng iba at tila dina-downplay pa ang naturang mga pahayag. Narito pa ang patuloy ng statement ni Deputy Speaker David J.J. Suarez. Let us call this what it is: treachery in the highest order. It is a betrayal not just of the President and this institution, but of every single Filipino who entrusted her with power. How can someone sworn to uphold the Constitution and protect the people conspire to commit such an act of unthinkable violence? How can the Vice President, who is expected to be a unifying figure, admit to plotting an act that could destabilize the entire nation? Let's not be deceived by any attempts to downplay or justify this admission. This is not about personal grievances or political rivalry. This is a threat to our national security, our democratic processes, and the rule of Bagi pa yan mga pahayag ni Congressman Suarez, kung titingnan umano ang sitwasyon, hindi na ito may tuturing na bangayan lamang sa politika dahil may intensyon na talagang pumatay. Ang mga bagay na ito ayon kay Suarez ay hindi umano dapat na pabayaan lamang at agad na iharap sa angkop na proseso ng batas. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ng opisyal ng Kamara sa kanyang talumpati. Mr. Speaker, the behavior cannot just be tolerated. This is not about politics. This is about the survival of our democracy and the safety of our people. We demand answers. We demand accountability. And we demand that the Vice President face the full force of the law for action. Let this House stand united in defense of our democracy, our leaders, our people. We cannot and will not allow anyone, even the Vice President, threaten the very foundation of this republic. Bahagi yan ang mga nilalaman ng talumpati nitong si Congressman David J.J. Suarez sa kanyang privilege speech dyan sa Kamara de Representantes. Maging ang iba pang grupo, kaya naman ay block dyan sa Kamara, ay naglabas din ng kanilang show of support para naman kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asat sa itong Administrasyong Marcos pati na sa liderato ng Kongreso.